tickle the heart. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/TJHomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.
isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Hear the music of the heart. Let all music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW!
Madiskarteng Martes! Ayun na nga, nasa pangalawang araw na tayo ng linggo at iarangkada na natin at madiskarte ang ating tambalang Sipaw. Ako pa rin si Papa Pia magpapatuloy sa inyo na arangkada stories dito sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. Siyempre, unbiased, critical, and inspiring stories, sabay ng inyong agahan, Shakikay naman. Yes, at ito na nga talagang malamig na ang simoy ng Kapaskuhan at talagang ramdam na. Narito na ang ating update muna sa ating weather update ngayong umaga na kung saan kakalalabas lang kanina ang update weather situation ng DOST Pag-asa na kung saan the low pressure area or LPA was estimated based on all east of Mindanao and shear line affecting the eastern section of Mindanao, northeast monsoon also are affecting Luzon and Visayas na kung saan si Amihan talaga ay talagang yumayakap sa atin na napakalamig. At ayon din sa ating pagtaya ng ating DOST Pag-asa, ang Eastern Visayas ay may mga nakakaranas na maulap at papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulot-dulot ng LPA or shear line. Ang nalalabing bahagi ng Visayas, Palawan, kasama ng Calayan Islands at Occidental Mindoro ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa mga pag-ulan ng ating papawirin na may pulupulong mahinang dulot ng amihan. At katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa silangan hanggang sa hilaga ang iiral sa Visayas, Occidental Mindoro at Palawan kasama na ang Calayan Islands na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Kaya't ating mga ka-rangers dyan sa Visayas, mag-ingat-ingat pa rin po tayo. At dito naman sa Luzon, ilabas nyo na ang inyong mga jacket, ang inyong comforter. Baka may makita akong naka-comforter sa labas, ha? Oo. Kaya nga, partner, sabi nga nila, yung mga meme dyan, nakakumot sila pang naliligo, di ba? Yes. So, mga car-rangers, kahit agreeing kayo nga, magkukot kayo and be happy that at least the weather is still within our bridge pa rin kasi okay lang yan. Mas malamig pa nga pag iniwan ka niya. Joke Ayun. naman. And syempre, May ganon? May ganon. And quality products available in our pharmaceutical companies, PAO. Meron silang PAO Masaya, pampainit sa ating mga car-rangers. And also, we have PAO spray for our athletes, bikers, motorista, lahat ng may iniinda dyan. And also, sa mga magkasintahan at mga lovers dyan, we have Toro, not only for men, but also for women. Yes, at ito na, saktong-sakto sa dating napakalamig na simoy ng hangin ay talaga ang strawberry champurado ng Layman Hotel. Kaya't bumisita na dyan. Saktong-sakto din ang kanilang breakfast buffet. Sarap nun, partner, ha? And that's only at a minimal price of 699. O saan pa kayo? Buffet na yan. Mainit pa kasama ng inyong agahan, di ba? Yes, dagdag na natin ang ating mga madiskarteng mga balita at mga diskarteng mga way ngayong umaga. Iarangkada na natin ang ating good vibes ngayong umaga. Yes, partner. And madiskarte nga naman tayo dito sa Asin, Tadyangan, Yes. Tupa Benguet. Because mga car rangers, they are planning to reopen our hydropower plants and that it is an initiative for everyone, our LGU, and also our people that wanted to reopen this for some time. Sabi nga nila, it has always best to talk with stakeholders on issue that unite rather than divide so as to identify beneficial use of a reopened hydroelectric plant. While Baguio has proprietary rights over these facilities, it stands to reason that power generated be of mutual benefit between neighbors and neighboring countries, sabi ni ating Mayor Benjamin Magalong. And the thing is that, tama naman mga car-rangers, no? It's one of our diskarte para bumaba ang electricity natin at as tumataas na nga. And with hydroelectric power plant, mga car-rangers, there's no fuel involved in this. Tubig na ang magpapagana dito, kaya talagang madiskarte nga naman yan. Yes, for the past project ng hydropower plant, meron din tayong kailangan natin assess din yung barangay or community kung kaya nilang i-handle yung ganitong mga bagay, lalo na dun sa mismong area, barangay gagamitin at magkakaroon ng hydropower plant. Yes, Kapsat. And dito nga sa Norte, we have actually two of the largest dams na pwede nating i-utilize. And isa dyan, ang Ambuklaw Dam at Binga Dam, mga car rangers, na kaya nating ma-utilize pa para madiskarte ang ating power electricity all over Northern Luzon. Yes, ituloy-tuloy na natin ang ating arangkada sa ating mga kagadapan dahil patuloy pa rin ang serbisyo ng ating Governor Melchor de Clas dahil sa scholarship. Wow. At ito na nga, nagbigay tayo ng scholarship for college studies na kung sa some 151 qualified college scholars under the Benguet Provincial Scholarship Program signed contract with the provincial government of Benguet headed by our Governor Dr. Melchor
de Clas at the Ben Palipes Hall sa kaning Capitol Building noong Disyembre 6 po yan. Under the said program, one student each barangay in the 13 municipalities in Benguet is given opportunity to study with 20,000 pesos financial assistance yearly or 10,000 pesos per semester. 4 more students who excelled in sports or technical skills, 3 ALS passers, and 4 additional scholars were also given the same opportunity under the same program. Wow! Wow! Talagang umaariba at napakalakas ng ating mga local officials, lalo na sa ganitong aspeto ng edukasyon. Yes, partner. And the thing is that madiskarte ang mga estudyante natin. Napaka-diskarte pagdating sa ganitong form, and that napagsasabay nila ang sports at education at the same time, being artistic, being tiktokerist, Yes. and all the aspects. Talagang madiskarte ang mga estudyante natin ngayong pandemya, lalo na ngayong pandemya, and empowering them, giving them scholarship program would really help them really be at their, at their best avenue pagdating sa mga ganitong pamamaraan. Yun na yun. At talagang kitang-kita talaga natin ngayong Tuesday morning ang mga bagay na talagang magbibigay sa atin ng good vibes. Idagdag na natin ang ating mga frontliners na patuloy sa pagbibigay ng serbisyo dahil narito ng ating COVID-19 situationer ngayong umaga. Shikay na? Yes, Kabsat. And over the days nga, sabi natin, bumaba talaga ang numero ng ating COVID-19 cases at we have 5 active cases, but we have 7 recoveries and just 1 casualty. Parehas kahapon, Kabsat, and mga yes. car injuries natin ang existing lockdown order. Parehas lang po yan sa kahapon. At ito na nga ang ating sandata laban kontra COVID-19, ang ating vaccination. Narito na ang ating vaccination schedule at talaga arangkada ang SMB1 parking at SLU gym na kung saan first dose po ay Moderna para sa pediatric population at AstraZeneca, Sinovac at Gamaleya sa adult population po yan. At makakatanggap din tayo dito ng second dose ng AstraZeneca, Sinovac, Pfizer, Moderna at Gamaleya. At meron din po tayong mga booster schedules and sa ating health workers at senior citizens at individual with comorbidities. Idagdagan na natin ang schedule natin ng booster sched dito, Shikayna. Yes, Kabsat, syempre, hindi papahuling ating priority A1. Mga car injuries, ito po yung old na category. Kaya dun sa mga nagtatanong, bakit pa daw merong A1.10? This was the old category, and fina-follow up lang natin that boosters are available naman both Gamaleya, AstraZeneca, Sinovac, Moderna, and Pfizer, and at least 3 months after fully vaccinated of Janssen. Now, open to all barangays. No need to wait for a text message for your booster doses. Please show vaccination QR code. No need to pre-register for booster doses, mga car injuries. Again, that's A1 to 9, A2, and A3 as well. Yeah, diba? That's available also in your respective sites, either in SMB1 parking and SLU gym. Yes, ngayong umaga talaga nakita natin yung mga diskarte, yung mga paraan na ginagawa ng ating local government through education at mga power plant, ating mga project. Diba, Shikayna? Yes, partner, nagsimula nga, diba, that we are trying to get the LGUs to be prepared for na gawin natin ang hydropower plant dito sa Asin. Kasi tama naman why can't we help them? Kasi talagang in forms of calamities, hydropower plant would really far reach dun sa mga communities na walang electricity. So sa akin, magandang platform yan for our government to really see kung ano yung magagawa natin. And sabi ko nga, no fuel is going to be charged, and a low maintenance cost, kaya nating mapaigting ang pagpapatay ng hydropower plant. Wala na namang R dun sa hydro ko, diba? And also, syempre, for our education naman, nakita din natin diskarte ng mga estudyante natin, and we thank Governor de Clas for giving the students chances para magkaroon pa rin ng education despite this pandemic. And I, for myself, nakita ko ang hirap ng edukasyon ngayong pandemya, and we can only do so much. Teachers can only do so much, but you giving study programs to these individuals would really, really give them a motivation and inspiration to actually pursue their specific careers. Kaya mamaya makikita pa natin ang isang career na pwede sa lahat. And mga car rangers, syempre, we wanted to
say shout out to all Car Rangers watching us all over. Yan, nagsimula tayo sa ating Hong Kong Rangers, kay Mama Brenda, and to all the Hong Kong ladies. Tama ba? Yes, Tama Hong ba? Kong girls na kung Oo. saan na sila Irene, Min, at Ayun. Win, at ang ating Brenda, mga super friends na patuloy na umarangkada. Nandun pa rin ang ating Black Ant Fitness Bodies. Wow. Hello sa ating Coach Mel, Coach Mata. Talagang natuwa sila sa ating pagbati sa nila. At ito, dagdag pa natin ang ating mga viewers sa ating mga Big Smiles. Yes. At squad na sila Ronit Solomon. At ang ating mga sponsors, erangkada na natin. Ang NGCP Music RTG Homebuilders, Baguio Country Club. At ang ating Sangyupotcha, Lemon Hotel, at Loves Cafe, at Studio Coffee. Naman, partner, syempre wala nang aw sa Pao Kati Alice Lorma Medical Center, Amyanan, Balita ngayon, Pines Estate and Gaming Corporation, and syempre kasabay ng inyong kapasuan sa handa ang My Manox. Kaya those are quality food and products that we offer. And mga Car Rangers pala, sorry, Papa Randolph, nagkukukot ita, good morning, sana all nagkukukot pa rin, and we cannot wait to see all the people po in our Balakbak site. Maraming salamat to our technical team na nagkakabit ng internet ngayon doon, at kung ano ang mga pinagkakabit dyan, maraming salamat for your hard work, and that we are not here without you. Kaya maraming salamat po. Yeah. Ayun na nga. At ito na nga, nakaka-excite bukas dahil Wednesday na. Yes. Pag-uusapan natin ang ating bagong segment. Talagang napakalapit sa ating mga puso dahil ito yung mga kwento at ito ibibida natin ang mga kaganapan ng isang pagiging nanay. Kahit anong aspeto, kahit anong factor, di ba? Ang pagiging nanay, hindi lang sa pagiging babae. Pero pwede kang maging nanay sa pamamagitan ng iyong maginagawa, sa iyong advocacy, at pagiging nanay sa mundo. Yes, sabi nga nila, a mother could be all Yes. roles, but nobody can actually be a mother at one role. Kaya mga Car Rangers, kung meron ba kayong mga nanay dyan that you wanted us to feature because of their good deeds and have they inspired people in Greater Avenue, please let us know. Give us a message para maibida natin ang mga nanay na bonggang-bongga talaga. Kaya mga Car Rangers, tomorrow we'll be graced by one of a person that is also close, not just by her colleagues, but the people who lives she have touched with working with her. And syempre, aside from that, she survived as well. Isang karamdaman na talagang sinubok siya ng panahon ngayong pandemya, and nakita natin yung diskarte niya din at pagiging bonggang nanay niya even though. Yan. And, Oo nga, di ba ikaw din, Shikaina, naging kwento ng maraming the story, inspiring story ng isang nanay. Ikwento mo naman ang patikim kung paano ka naging nanay at paano yung mga core values mo bilang isang ilaw ng tahanan. Actually, partner, no, na bago lahat, na naging reform, na transform ang values mo na pag naging nanay ka na. You might have had things wrong noon, may nasaktan ka, may sinaktan ka, unintentionally or intentionally, but when you become a mother, ang pinaka-inaalagaan mo yung mga anak mo, as much as possible, gusto mo silang ilayo sa kahit anong pain, sa kahit anumang mapagdadaanan or pagdadaanan pa lang nila. Kaya, sabi ko nga, it's a transformation of being just a woman to being a greater person, being womanhood. Sabi nga nila, if you are given the chance, would you, it was one of the question in one of my speaking engagement, that would you rather give up being a mother and be a Miss Universe parang ganon, crown holder? And I said, no. Why would I be? My scars are my children's, di ba? Yes na yes. Ito na nga talagang mga bayani kayo na mituturing, Yes. Shikaina. Pero itong guest natin, sa ating guest talakayan, ay talagang isa din sa mga bagong bayani. At patuloy, before pandemic pa, mga Yes. bayani na sila na ating buhay. Yes. Dahil ngayon, makikilala natin ang isang doktor at paano niya nadiskartihan, ipasok at makilala ang kanyang passion sa photography. Wow! At ngayon, makikilala na natin. Excited ka na ba, Shikikay, para makilala ang ating doctor photographer? Kaya nga, partner, and sabi mo nga, there are modern heroes talaga. Kaya, partner, sino nga ba ito? Yes, narito na ang ating napaka-talented at energetic na si Dr. John Musuelo, our doctor photographer. Good morning! Hello, good morning.
Ayun, good morning, Doc. Doc, maraming salamat dahil kahit napakaaga, gumising kayo at maghanda na sa ating mga inspiring stories. Yes. Sa Doc, bumati naman tayo sa ating mga ka-rangers na nanonood at sa mga supporters mo bilang doctor at photographer. Yes. Hello, good morning to everyone, and hopefully you'll have a fine day ahead. Yes, oo. Doc, alam naman natin na talagang kayo ang nanguna ngayong pandemya. Sa gitna ng ganitong hinaharap nating hirap, paano kayo lumalaban at paano nyo hinaharap na sama-sama ang ganitong laban? Basically, we do what we do. We do what we have to do. And on the side, kailangan pa rin natin na dapat well-rounded tayo. Kasi yun din naman yung tinuro sa amin nung estudyante ka. Naman. Oo nga, Sir John, no? From that alone, naging formation natin that we have to be in all aspects talaga. Sir John, ngayong pandemya, kamusta naman ang ating mga frontliners and paano kayo tumitindig at lumalaban sa hirap ng pandemya? So far, okay naman. Although kung nandun ka sa areas na maraming namang hard hit na patient, so dun yung real na stress. Pero sabi nga natin, kaya we are resilient, so we have to do our things. We do things to cope up with our situation. So pag off time namin, so we rest and we also do yung aming mga passions. Yes. Doc John, nabanggit na natin yung mga passion. Alam naman natin, isa dito ay ang pagiging doktor mo. Pag-usapan muna natin ito, paano ka at ano yung mga core values mo at advocacy mo bilang doktor at para sa ating bayan? For me, personally, ang advocacies ko would be more of yung educating the youth. So, ang parati kong ginagawa would be before the pandemic. So, parati akong pumupunta sa high schools to advocate HIV awareness, lalo na sa high schools, no? Tapos, awareness also in blood donations kasi pathologist ako. So, we advocate as active the blood donation. Yes. Wow. Tama nga, Doc John, kasi kami din ni Paul, we are also interested and we have for some time, nagdo-donate din kami ng dugo. Sir, Doc John, paano binago ng education, yung pag-educate mo sa youth, ang information or ang stand ng mga bata ngayon pagdating sa blood donation? Kasi di ba, Doc John, 18 years old and above pa lang yung pwedeng mag-donate ng dugo. Tama ba? Yes. Kasi in order for you to be a blood donor, kailangan dapat healthy ang lifestyle mo. So part ng advocacies namin once you become a blood donor is to have an active lifestyle. Yes, Kaya Doc. yun yung parati namin ina-emphasize lalo na sa mga bata. Yes. Ang galing, no? Yung passion niya sa pagiging doktor ay na-inculcate niya at na-educate niya ang ating mga kabataan at mga viewers natin na kung saan yung pagdodonate ng dugo and HIV awareness ay mahalaga lalo na ngayong hinaharap nating pandemya na kung saan isa din sa mga naapektuhan ng mga ganito na kailangan ng dugo or nasa HIV awareness naman tayo. Doc, nabanggit na natin na nagkaroon na tayo ng konting patikim sa unang passion mo. Ngayon, kakaiba dahil sa second passion mo na diskartehan mong ipasok at naging outlet mo ang photography. Paano nagsimula ang isang doctor na nagkaroon ng passion sa fotografiya? Nag-start ito nung 2010 pa nung dumating sa akin yung camera. So at that time, libre pa ako noon kasi general practitioner pa ako sa Batanes noon. Kaya pwede akong gumawa ng mag-attend ng workshops tapos gumawa ng mga photo shoots noon. Right. Uy, actually, Doc John, parang napakaganda ng camera na yun. Parang gusto din namin ni Paul matuto on that.
As Doc John, ito naman yung tanong natin on taking care of your mental health. Naging malaking bagay ba ang photography para mapangalagaan ang iyong mental health? Yes, actually. Kasi sa akin, ang ginawa ko, it was my way of expressing myself. So, dito ko binubuhos, lalo na hanggang ngayon, dito ko pa rin binubuhos yung passion ko to express myself in creative ways. So, you have to find ways to be creative and to share what you could to others. Doc, siya ang tanong ko, parang sa nakita nating mga example ng mga photos mo is more on portrait and nature ba ang iyong inspirasyon sa pagkukuha ng magagandang photos? Yes, yes. More of portrait talaga ako. Pero kasi since nasa Batanes ako noon, tapos I still had time to go travel. So, naging passion ko din yun noon, yung landscape. Wow. Doc, dyan naghahanap ba kayo ng specific na, kunwari po, for portraits? Sino yung pinakamagandang kunan ng litrato para sa iyo? Ako, para sa akin, ang pinaka magandang kunan is yung storya ng tao mismo. Hindi ako particular sa itsura. Yes. Yun nga yung nasabi ko kay Papa P before, no, na hindi ako particular sa itsura ng tao. I'm more of yung kwento behind nung tao. Yes, Doc, no, nandun yung kwento. Gamit ang ating mga lens at litrato, nabibigyan tayo ng mga bagay na pwedeng maging platform to tell the story. Ang mga photographer, a storyteller din. Talaga, totoong storyteller din sila. And aside from that, yung aesthetic kasi ng tao is not actually yung pinapakita niya sa litrato, kung ano you see through the lenses and sa litratong ginagawa ni Doc John. Doc John, ito naman yung tanong ko for landscapes naman. Bakit ideal ang Cordillera sa mga ganitong form of photography? Kasi varied yung landscape natin. Plus, magaganda yung sunrises tsaka sunsets natin. Kaya siya ideal for landscape. Yes, wow! Nabanggit na natin ang iba't ibang aspeto ng photography. Pero kanina, nabanggit natin yung pagiging malaking platform ng ganitong sining, lalo na sa ating mga frontliners na humaharap din sa pagod, hirap at mental health. Paano natin ma-encourage, Doc, ang ating mga frontliners to explore or vent different way para maging outlet nila sa kanilang mga passions para maibsan ang kanilang kalungkutan, pagod at hirap? Yun, ang sabi nga ng teacher ko dati, life in the classroom or in the hospital is just a four-wall room, no? There's still a lot of life outside the hospital or the practice. Kaya I encourage everyone na kung they have time to vent out, to explore kung ano man yung hidden talents nila, then go ahead and pursue them. Yes. Wow, no? Ang galing. Doc John, yung passion nyo sa dalawa, yung about sa pagtulong sa bayan, using pagiging doktor, at expressing yourself, at helping other to inspire, gamit ang photography. Paano nyo nagkakaroon ng balance naman sa dalawang bagay na to? More of time management lang siya. So, kung may oras ka, then go for it. Kaya, kung bitin ka naman, then habang ginagawa mo yung trabaho mo, kunyari downtime mo or break time mo, then you think of ways of how to execute. Lalo na sa akin, pag yung mga recent na shoots ko, ang iniisip ko would be how to execute the shoot the way I would want it to. Yes. Ito naman, Doc John, kapag bibigyan ka ng pagkakataon na kuhanan ang isang litrato na magbibigay simbolo ng hinaharap natin ngayong pandemya, ano ito at anong subject ito? Mm, Yes. Kung ako, sige,
kahit hindi ako usual na morning waker. Maganda ang sunrises natin maganda ang sunrises natin lalo na ngayon wala pang masyadong tao habang wala pang masyadong turistang tumitingin Yes. at nagtutour around. So magaganda ang sunrise natin lalo na minsan sa ko ba nakitang maganda Mines View Mm-mm. o kaya sa Johnny. Yes, ang galing, no? It's a symbol of a glimpse of hope, an array of different na kakayahanin natin ang mga hirap na dinadala ng pandemya at makakaya natin through bayanihan. Yun nga, Kabsat. And that, ako din, no, Doc John and Kabsat, when I see sunrise, it always reminds us that sunrise are for free. And that it's just, nasa likod lang ng minsan ng bahay natin yan at hindi mo nai-imagine that it could give you so much way to empower you for the rest of the day. Doc John, ako naman, if you will be given a chance na ikaw yung subject ng isang litrato, ano yung theme nito at ano yung magiging caption ng litratong iyon? Kung ako, nagawa ko na yan. Nagawa ko na yan in one set na ito yung kung nakita na ni Paul, ito yung album ko na Breaking Free. Oh, wow. Yes, Doc. Ano naman po yung caption na ilalagay natin sa Break You Free na inyong album? Yun na yung actually yung caption niya. Yung Ayun na Breaking yun. Free. Yun na yung title at yung caption niya. At talagang, it's kapag sinabi kasi natin breaking free, talaga ang dami mga kahulugan nito at magbibigay sa atin ng kalayaan at freedom sa ganitong mga bagay. Yes, yun din eh. Kasi if we talk about freedom, it doesn't mean that you don't mind people. Yes. Freedom means that you're happy in what Yes, you're yes. doing para din sa akin. Doc John, imbitahin naman natin mga car rangers natin na gustong maging parte. Kunwari, merong lalapit sa inyo, saan ka nila hahanapin for any photography shoots or any projects na gusto nilang maging collaboration with you? For any collaboration, you could always approach me sa Facebook. Meron din akong Instagram, although I'm not as active on Instagram. No? So yun, Facebook mostly. Yes, to wrap it all po, Doc John, pag-usapan naman natin yung mensahe mo ng inspirasyon at pag-asa para sa ating mga inspiring na gustong magpunta bilang frontliners, bilang photographer at kung ano man ang gusto nila sa kanilang buhay. Para sa atin, especially for the youth, no, you have to follow your dreams. Although it's very cliche, you have to follow your dreams kasi makikita sa trabaho mo kung gustong-gusto mo ang ginagawa mo. Yes, wow. Thank you very much, Doc John, sa ganitong usapan at talakayan natin ngayong umaga. Di ba, Shikaina? Yes, maraming salamat, Doc John, and salamat for inspiring others also to always follow their dreams. Yes, ang galing, no? Dahil sa pagiging doktor at frontliner, papunta sa pagiging photographer na nakaka-inspire din sa kanilang mga aspiring photographers, young photographers, ay nabibigay ng sunrise, a glimpse of hope sa kanila. Maraming salamat, Doc John. Thank you so much din. Yun, talagang ngayong guest talakayan na discarding Tuesday morning, nakita natin yung mga discarding way para maisingit at mailagay natin yung passion natin at maging outlet, lalo na sa hinarap nating hirap ng pandemya. Yun nga, partner, it was a brief and very, very colorful Yes. discussion with Doc John. Sabi nga natin, iba rin talaga ang diskarte Yes. ng Pinoy eh. Hindi ako naniniwalang wala kang magagawa kahit nasa pandemya tayo. Because nakita naman natin, not just with Doc John, but other frontliners or iba't ibang nakausap natin dito sa program that they really found their way to follow their passion and to pursue their dreams. Yes, a simple conversation but a well-grounded at napaka-inspiring at merong lalim na kwentuhan ang natin napag-usapan ngayon. Di ba, Shikaina? Yes, partner, there's value, there's manners in what we have with our guests. Kaya maraming salamat sa, not just kay Doc John, but to all our guests and to Kabsat as well for bringing in
these people in our program, talagang inai-inspire talaga tayo in always. Yes, kaya't ngayong madiskarteng Martes, pag-uusapan natin sa ating pagbabalik ang iba't ibang maiinit na balita sa ating morning balita dahil nga palapit ng halalan 2022. Tingnan natin ang mga bumisita sa syudad ng Baguio at iba pang mga grupo ng mga kandidato. Nako! Kaya nga partner, malay natin, 'di ba? Again, mga Car-Rangers, hindi pa matatapos dyan kasi ano nga ba ang bago sa Dagupan at La Union ngayon na naging instant pasyalan? Wow! Kaya't nakaka-excite yan, hindi lang sa Cordillera. Bibisitahin at lulusubin natin ang iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. At mamaya din, dagdag na natin, ang ibibida natin ay isang young entrepreneur na sa gitna ng pandemya ay nag-risk siya at talagang nagbunga ang kanyang business sa footwear. Wow! Talagang discarding Pilipino ay tatak talaga natin yan, mga Car-Rangers. Kaya sabi nga natin, always a reminder, hawakan ng remote, pero wag na wag ililipat kasi magbabalik pa rin ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan! Hear the music of the heart. Let all music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes!
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Nagbabalik ang morning balitaktakan, pasadahan naman natin ang mga nagbabagang balita. Ngayong umaga itong morning balita. Presidential aspirant and Vice President Leni Robredo, pinagkaguluhan sa syudad ng Baguio. Narito ang balita, tututukan ni Rendy Guzman. Palakpakan at hiyawan ang isinalubong ng mga kakamping kay Vice President at Presidential Aspirant Leni Robredo sa kanyang meet and greet sa University of the Cordillera Theater kaninang umaga. Maliban sa mga taga-Baguio, may mga grupong dumayo pa mula sa Kalinga, Ifugao at Bicol. Magaling na sa kanya ang lahat ng katangian na dapat natin iboto. Dapat naging leader ng sambayan ng Pilipino. Sa kanyang talumpati, ibinahagi ni Robredo ang ilan sa mga nagawa ng kanyang tanggapan mula noong 2016. Ipinagmalaki din niya ang mabilis na mga aksyon at programa ng kanyang team para labanan ang pandemya. Nung nawalan ng public transportation, the following day, we were able to deploy shuttle buses. Nung nagsa-shuttle buses na kami, ang sinasabi ng mga pasahero namin, ayaw nilang umuwi sa bahay kasi baka madala nila yung sakit from the hospital. We provide the dorms. Nung nawala ng school, nung nagsara yung mga schools, and in some places where children do not have gadgets of their own, do not have parents teach them at home, we put up community learning hubs. We have 58, 59 now, all over the country. So, meron kaming volunteers, trained tutors, we provided for gadgets. Nung nawala ng ECQ sa Manila, we opened 3 community marts. Itong community marts na to gave livelihood to TODA drivers because they did the deliveries sa mga small market vendors. Hanga naman siya sa mga kakampings na walang sawa at taus-pusong sumusuporta sa kanyang kandidatura, kaya hindi raw siya nababahala sa natatanggap na suporta ng kanyang mga kariban. Sinundan ang meet and greet ng motorcade papunta sa University of Baguio para sagutin ang ilang tanong ng media. Rendy Guzman para sa Luzon Headlines. I was able to mention. Kaugnay pa rin kay Vice President Leni Robredo, ayon sa kanya, trabaho ang susi para sa pagbangon ng ekonomiya ng Pilipinas. Nagbabalik Rendy Guzman. Para kay VP Leni Robredo, pagbubukas sa mas maraming trabaho ang susi para makabangon ang ekonomiya mula sa pandemya. Asikasuhin na talaga yung unemployment. Pero ang unemployment kasi marami siyang many different levels. Maaasikaso mo lang yung unemployment pag kinasikaso mo yung revival of the economy. Paano mo ma-revive yung economy? Dapat yung tao may tiwala na siya na pwede na siya mag-invest ulit.
Pwede na siya ulit na magbukas ng negosyo na hindi siya mag-open close. So sa akin, kailangan magpakita ang pamahalaan ng focus. Yung focus na ito, truly makokontrol na yung pandemic, na hindi na tayo mag-aalala sa mga surges, makakabukas na tayo ng mga paaralan, makakabukas na tayo ng mga negosyo para bumalik na yung hanap buhay. Nakakabahala at dapat din daw mabago ang pagiging huli ng bansa pagdating sa national resiliency. Pero pag tinignan natin, yung halimbawa yung mga international resiliency rankings natin, parati tayong last. Parati tayong last because of so many things. And kailangan natin i-address yun rather than be defensive about it. Kailangan natin mag-soul search, bakit tayo last? Saan tayo nagkamali? Ano yung dapat natin gawin? Ang solusyon na dapat ibigay sa bawat lugar ay nakadepende sa pangangailangan nito. Rendy Guzman para sa Luzon Headlines. Sa kabilang dako, kampo ni BBM Sara, opisyal na inendorso ng Team Aguila. Narito ang detalye ng balitang ito. Hindi namimigay ng tulong, abala sa pakikipagpulong sa iba't ibang grupo si Congressman Monmon Gico III na ngayon ay tumatakbong gobernador ng Pangasinan. At nitong weekend lang, grupo ng mga pastor ang kanyang kausap. And of course, ang Congressman Ramon Bunting Gico II. Kasunod nito ay nagtungo sa Bayambang, Pangasinan. Dito, opisyal na inihayag ng Aguila ang suporta kay Presidential Aspirant Bongbong Marcos at Sara Duterte. Ayon kay Congressman Gico, iba pa rin kung taga Ilocanja ang presidente dahil madali lang lapitan at hingan ng tulong ng mga taga-norte. Sinusugan naman ito ng kanyang ama na si Mayor Monching Gico, dating presidente ng League of Municipalities of the Philippines. Kaya rin si Bongbong Marcos. Actually, para bang yun ang idol ko na rin eh. Siya dahil siyempre, unang-una, nakita ko naman ang mga pagsisilbi niya dito noon. Tsaka, pangalawa, nandito tayo sa Region 1, para bang, alam mo, halos lahat ng dito, mga politiko, palagay ko, Bongbong Marcos. Palagay ko dahil, alam mo, dito sa North Luzon, talagang malakas siya. Pero hirit naman ng kampo ni Presidential Aspirant Leni Robredo. Hindi tayo naniniwala na may solid north para sa isang pamilya lamang. No? Naniniwala tayo na may solid north para sa Pilipinas, para sa ating mga Pilipino. No? Tama na yung ilusyon ng sinasabi nila na solid north para sa isang pamilya lamang. Kamakailan lang, libo-libong mga taga-suporta ang dumalo sa BBM Caravan sa Pangasinan. Rendy Guzman para sa Luzon Headlines. Negosasyon sa Baguio Public Market Development tatapusin bago ang halalan. Charles Nicolimon nagbabalita. Hindi pa rin tapos ang negosasyon sa pagitan ng P4 o Public-Private Partnership Project Committee at ng SM na napiling bigyan ng original proponent status. Nandun pa lang kami sa technical negotiation. We tried one day to go to the financial. Sabi namin, not to waste time, why don't you negotiate on some matters in the financial that is not related to technical? Kasi sabi ang financial kasi talagang dependent siya sa technical eh. Hindi makakausad ang financial kung walang technical finality. Anya, nasa traffic impact and assessment. Sa puntong ito ng negosasyon, pinag-aaralan ang magiging epekto ng bagong palengke sa traffic. Pero dahil kinapos ng oras ang SM sa pagbalangkas sa plano nito sa palengke, pinagbigyan ng P4 Committee na bigyan pa ito ng 45 araw. Pero tiniyak nito ang magandang kalalabasan ng palengke. We are targeting DEX na matapos namin. Sana. Suntok sa buwan siguro yun. No? By mid of January. Kasi one thing that we are preventing is abutan ito ng election ban. And although may nagsasabi naman sa akin na kung susulat kami to one of the agencies now na asking for exemption na hindi ito makover na election ban, we can do it. But we are not going to that yet. Ang iniisip namin is we can finish the negotiation whether it is a yes or whether it is a no by mid of January. I will tell you yung plano, yung itsura, where the marketplace is.
matutuwa kayo. Tiniyak naman ng pamalang lungsod na sila pa rin ang magpapatakbo ng palengke. Kung magugustuhan man o hindi ng P4 Selection Committee ang resulta ng negosasyon, gagawa pa ang lungsod ng Terms of Reference at kumpletong plano bago ito isailalim sa Swiss Challenge. Ito'y para sa anumang kumpanyang kayang higitan pa ang plano ng SM. Inungkat ito sa pagbisita sa Baguio ni Vice President Leni Robredo. Para sa kanya, sa ganitong mga usapin, dapat dinggin ang gusto ng publiko. Yung People's Council sana, yung magbibigay ng platform sa mechanism para yung mga concerns ng ordinaryong citizen ng Baguio, for that matter, nabibigyan ng boses. I think, si Mayor Benji, I think he will be very open to having a People's Council also. Aantayin naman ang magiging pasya ng P4 Committee sa kalalabasan ng negosasyon bago umabante sa iba pang yugto ng proseso. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Pailaw sa syudad ng Dagupan at probinsya ng La Union, naging instant pasyalan. Yan ang kwentong ibibida ni Randy Guzman. Hit na hit ngayon ang Tunnel of Lights ng Dagupan City. Matapos itong pailawan noong December 3, hindi na mapigilan ang pagdagsa ng mga Dagupenyo at mga turista. Ang Tunnel of Lights ay binuon ng 60,000 LED lights. Pinalamutian ito ng mga ilaw na hugis bangus ang pangunahing produkto ng lungsod. Sinindihan na rin ang pailaw ng bayan ng Pugo sa La Union. Labis itong kinagigiliwan ng mga residente, kaya't hindi mapigilan ang mga residente sa pamamasyal sa harap ng munisipyo. Sa Bawang La Union, kinagigiliwan din ang giant Christmas tree. 3, 2, 1, 0! Ang bayan ng Bawang ay kilala sa mga beach resorts nito. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na orangeluzon.com. At tumutok sa Luzon Headlines, ako si Shakay Nakudaw. Ako si Paul Baldoza at ito ang Morning Balita. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us,
We assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. Hello, good morning. TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Nagbabalik ang tambalang Sipaw! Kanina talagang madiskarteng Martes ang nakita natin na kung saan ang isang doktor na diskarte ang isingit at nagbigay ng panahon sa kanyang passion sa photography. Diba, Shekinah? Yes, and sabi niya nga na tumatak sa akin na let your dreams come true. Kasi tama nga naman yun, kung hindi mo didiskartehan, paano mo magiging achievable ang dream o ang iyong goal? Kaya isa pa nating guest for today, ganun din yung ginawa niya, di ba, Pakabsat? Yes, nothing is impossible, Yes. sabi nga nila. At talagang magbibigay sa atin ng inspirasyon dahil ang ating guest ay magbibigay daan at bawat yapak ay sa kanyang tagumpay. Nagbigay tayo ng mga hint na, no? Kaya nga, Di ba, Kapsat, Shekinah? gusto kong isuot yung mga inspiration stories niya ngayon para maging daan siya patungo pa kung ano pa yung gusto kong i-achieve sa aking buhay din. Yes, wag na natin patagalin pa dahil narito na ang young entrepreneur and Lev PH owner. Narito si Sir Alec Dylan Leveste. Good morning!
Hello, good morning, magandang umaga. Thank you for having me on your show. Yes, wow, Sir Alec, bungad na bungad ng ating morning Tuesday ay talagang napakaganda at good vibes ng ngiti galing kay Sir Alec. Sir Alec, bumati naman tayo sa inyong mga taong sumusuporta sa inyo at sa mga bumubuo ng Live PH at mga manonood natin dito sa ating mga ka-Rangers. Ayun, once again, good morning and thank you for having me on your show. This is such an opportunity for me or for us to share our business and hopefully to inspire also young entrepreneurs, no, and your viewers as well to this kind of venture, lalo na sa panahon ngayon. And I know it's an early and cold Tuesday morning. I hope you're all having a great morning and 18 days na lang Pasko na. So advance Merry Christmas po sa lahat. Yes, wow. Merry Christmas din, Sir Alec. At alam ko, itong pag-uusapan natin, saktong-sakto para sa season of giving. Pwede gawin nilang gift para sa nilang loved one. Di ba, Shekinah? Exactly. And yun nga, Sir Lev, the products are really affordable and hindi pa natatapos dyan because we also support local entrepreneur as well. Pero Sir Lev, excited na kaming malaman ang journey mo, Sir Alec, on this endeavor. Paano at kailan mo nga ba binuo ang Lev PH? Well, Lev PH is a family business, no? Lev actually came from the first syllable of our family name, Leviste. And the idea actually just started during this pandemic. It started with my mom. She told us before, why don't we start a business since nasa bahay lang din naman, work from home. Tapos yung iba kong kapatid, online class lang din sa bahay. So it would be nice if we could actually have something to do other than our work in school. Tapos dahil nga pandemic, sa bahay lang nag-stay, times talaga na naboboard kaming lahat and feeling namin sobrang unproductive and nasasayang lang yung oras namin sa bahay. So talagang nag-isip kami, ano pa ba yung pwedeng namin gawin? What's the best business to put up during these times? And yun nga, dahil boom din ngayon ng online selling business, that's what we targeted, no? Then from there, Lev PH was created, and right now the business is running for almost 5 months already. It started only this year during August. Yes, wow. Sa 5 months na yun ay nagbunga na ng napakaganda at nagbigay daan sa inyong tagumpay, sa inyong venture. At ito nga, Sir Alec, pagiging empleyado at yung pagkakaroon ng business, paano nabuo at nagkaroon ng motivation at to push na magkaroon ng ganitong Lev PH sa iyong sarili? Actually, sabi ko nga kanina, dahil pandemic ngayon, work from home, parang nasa bahay lang kami, bored kaming lahat, wala kaming masyadong ginagawa. So that's one thing na nag-push talaga sa amin, to think of something what will make us busy and at the same time, makaka-help kami during these times of pandemic. Yun nga, Sir Alec, that's something that we should learn from you. And Sir Alec, nabanggit mo na din na nabuo ang Lev PH during pandemic. What were the greatest challenges? And tong challenges na to, paano mo to ginamit to strengthen more the products and the services that Lev PH offers? Actually, putting up a business during these times, especially during this pandemic, is already a great challenge for us. Kasi alam mo yun, the economy is down. A lot of companies and small businesses are affected talaga. Tapos yung mga tao na wala ng work, yung iba nag-affected talaga. So I think the biggest challenge is how are we gonna let people notice us? How are we gonna make the people be aware of the products and buy it, you know, especially na hindi naman siya considered as need during these times talaga. So, what we did, talagang inaral natin yung market, yung industry, yung business talaga. We even enrolled sa digital marketing course just for us to really understand and to really have an idea paano dalawang online selling business. Then talagang family effort din. As I've mentioned kanina, it's a family business. So all of the members of our family are really involved sa business. Our mom and our dad, syempre sila yung mga taga-finance, taga-provide ng capital sa business. And then ako naman, syempre, sa sales and accounting, then yung dalawang kapatid sa marketing and advertising, and then yung isa sa logistics and shipment. So talagang tulong-tulong para mapaligo ang business.
Wow, galing no, Sir Alec. Dahil ganitong mga ngayong panahon, nagbigay tayo ng ganitong inspirasyon din. At yung pagiging risk taker ay nagbunga. Sir Alec, what makes Love PH special sa iyong mission, sa iyong advocacy? What makes us special and unique, from the other footwear brands, siguro it's our advocacy talaga. Our advocacy to promote high-class Filipino crafted footwear collection. One reason talaga, as I've mentioned kanina, why we decided to really put up this business is also to help our local industry, especially the footwear industry of Iliw, Laguna. Yung products namin talagang ano siyang ginagawa ng mga local artisans natin from Iliw, Laguna. And, by patronizing yung mga local products is also one great way talaga to actually help them na makabangon and makasurvive during this pandemic. Kaya malakas din talaga yung loob namin na to really push this business kasi may tiwala din kami sa products namin. Alam namin kung saan gawa mismo, yung mga materials namin, at talagang we have trust sa mga local artisans na gumagawa ng products namin. What we also promise to our customers is great quality at its affordable price talaga. Kaya our tagline is Love PH, the perfect choice. Wow, ang galing no. Sir Alec, para siyang domino effect na kung saan nabigyan ng iyong pagkakataon na mag-vent, to have different or explore ng mga ganitong bagay. At nabigyan ka ng livelihood din at natutulungan mo din ang ating local artisans sa mga ganitong aspeto ng businesses. Ang galing no, Shikaina? Yun nga. And Sir Alec, tama nga naman that we wanted to help also our local artisans dyan sa Liliw, Laguna kasi we have placed as one of the producer of quality footwears, not just here in the Philippines, but all over and worldwide actually. And Sir Alec, ang tanong ko naman, since a young entrepreneur, how would you like to encourage others as well to venture into a business where they would want to put their heart into? Kasi ikaw, you were inspired by your parents at natulungan ka nila. Yung iba kasi, kulang yung inspirasyon. Pero ikaw, how would you like to encourage them to put up their own ngayong pandemya? For me, it's really a great idea na habang maaga pa lang, we become business-minded persons. Kasi maganda na may income-generating unit ka other than your work or your job. In putting up your business, maganda na mag-start ka kung ano talaga yung hilig mo, dun ka mag-start. Kung ano yung advocacy mo, pwede ka rin dun mag-start. And then from there, you start conceptualizing your own business. Pero sa business, you also have to bear in mind failing is part of the process. At kung mag-fail man tayo during this process, do not be afraid to try again. Try and try again lang hanggat sa makuha natin yung right mix sa business natin. It's not an overnight effort, I tell you guys. It's not an overnight effort, but you really have to take a lot of time to start the business. And sobrang madami kang matututunan kapag may business ka. When you run your own business, you learn how to be resourceful, how to be independent. You also learn how to talk to different kinds of people, especially to your customers, to your clients, to your suppliers. And you also learn how to handle conflicts and really a lot more. You'll eventually discover new things and opportunities when you start running your own business. Right, Sir Alec, I agree with you that having your own business to run to will make you a different person, and your formation as an individual to other communities would also be transparent in what you're doing. Sir Alec, ang tanong ko naman, ako bilang isang babae, kasi pag sinabi nila, but if you're wearing a good footwear, it gives you something. May kakaibang parang kaligayahan siya when a woman wears a good footwear. Ano sa tingin mo ang dapat maramdaman ng isang babae pag suot ang brand ng Love PH? Perfection. Diba sabi natin, perfection talaga. That's our tagline, the perfect choice, Love PH. So when you wear our products, you'll feel perfect just the way how you feel. You want to feel perfect with yourself. Wow, galing no? Nakaka-excite sa mga ganitong aspeto. At ang gandang pangregalo, lalo na season of giving na ngayon at malapit na ang Pasko. Sir Alec, alam naman natin, ang footwear natin is pang babae. At I am excited na pwede tayo mag-explore sa mga panglalaking footwear. Kailan ba ito at may mga plano ba tayo dito?
Yes, we also have plans no in expanding our own business, hindi lang sa mga pambabaeng shoes, but also soon, siguro soon, magkakaroon din tayo ng mga panlalaking products and items. Yeah. Yes, wow, excited na ako, Sir Alec. For sure, punong-puno. Add to cart na agad. Yes, check out mo na yan. And Sir Alec, lastly, saan ba namin makikita ang inyong product? And usually, how much is the average product? How much is the average cost of your footwear? So our footwear, no, our item starts from 399 to 499 pesos, and you can avail our bundle promo for only 3 pairs, kahit anong pairs na siya, for only 999. So napaka-affordable niya for a great quality. So you can like us on Facebook, that's LevPH, LEV space PH. You can also follow us on Instagram and TikTok. We also have TikTok, LevPH_. And of course, para sa mga gustong bumili ng aming products, you can always visit our online store on Shopee, LevPH Fashion Shop. And if you guys do not have a Shopee account, you can always send us a message sa aming social media accounts and we'll be happy to assist you guys. And lastly, no, singit ko na rin, I am encouraging everyone talaga to support local products kahit ano man yan. Just love our local products, #lovelocal nga sabi nila. So in this way, we can really help and make an impact lalo na sa industry and economy natin ngayon. Wow, Sir Alec, patuloy pa rin kaming susuporta at ang galing, no? Yung mga ganitong advocacy at mga platform nagbibigay ng tulong din sa ating mga local artisans at nagbibigay inspirasyon, lalo na sa gitna ng hinaharap nating hirap ng pandemya. Ito na nga ating mga viewers ay patuloy na nagbibigay ng suporta. Narito, ayon nga kay Alan Liveste, sabi niya, go Live PH, salute daw at super idol daw at super support from Lucky Simato. Hello daw sa inyo. Good morning. At ayon kay Mark John Kelly Delim, God bless at big smiles. Naman. Sir Alec, maraming salamat. And lastly, sino pa nga ba yung mga gusto nating pasalamatan on Lev PH? Siyempre sa mga buyers and customers namin, thank you so much sa pagtangkilik ng aming mga produkto, sa mga repeat customers namin. Thank you so much and we promise you to bring the best footwear that you can have dito sa Pilipinas. Yun. At may nagsabi sa amin, may mga upcoming activities kayo at mga talent pa. Sir Alec, ikwento naman natin at i-invite na natin sila sa ating mga iba't ibang platforms. Yes, you can always like our Facebook page, LevPH, sabi ko nga kanina, kasi we'll be having our first online live selling. Ayan. And of course, I also have a podcast on Spotify. You can also check it. So I really love to talk about love, life, relationships, self-improvement. So if you guys have time, you can check out Make It Wholesome with Dylan on Spotify. It's a podcast hosted by yours truly, Dylan. Yeah. Yun! Thank you very much, Sir Alex, sa ganitong usapin. At ibinida natin hindi lang yung kakayahan nyo at inspiring story nyo sa ating mga Rangers, kundi naibida din natin yung advocacy natin to help our local artisans. At padayon po, and have a great day, Sir Alex. Thank you so much and have a great day as well. Yun, talagang ibinida talaga natin siya kaya na ngayong umaga ang maganitong aspeto at talagang madiskarteng Martes ang talagang napag-usapan natin. Kaya mga car engers and kabsat, no, your brand is really your promise. Kaya mga car engers, sino pa nga bang tatapos ng umaga nito kung hindi wala tayong quote of the day? Yes, narito na ang ating quote of the day. Sabi nga ni Audrey Hepburn, nothing is impossible. The word itself says, I'm possible. Wow, ang galing, no? We are definitely possible, mga car engers. Kasi ngayon, diskarte mo talaga makes things really possible. Kaya mga car engers, syempre, ang pares na kukumpleto ng umaga nyo siya, kikay, kakulitan at kakwentuhan. Yes, ako pa rin si Papa Pia, magpaparangkada ng stories at nagsasabi, kita-kits bukas with good vibes at big smiles. Ito pa rin ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.